verse 10. Yan, good morning sa ating lahat. Sa lahat ng mga nanonood dyan, shout out. Yan, sabi dito sa Romans chapter 1 verse 10, making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Let's pray. Lord, thank you Panginoon sa umagang ito at kami po ulit ay makapag-aral na inyong salita. Kayo po yung mangusap sa bawat isa, Panginoon, na maintindihan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay ma-apply po namin sa aming buhay, mahanap po namin, Panginoon, ang aming passion. Nawa, andyan po yung guidance niyo po sa amin, Panginoon. We pray na nawa ay maintindihan po namin to. Tulungan niyo po ako, Panginoon, upang maipahayag po ito, Panginoon, at kayo po yung gumamit lamang sa akin bilang instrumento para maipahayag ang inyong salita, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na nawa ay bigyan niyo po kami ng kapangyarihan sa pakikinig at magkaroon ito, Panginoon, ng impact sa aming buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa nagkapong kasalanan. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga pagkasala namin ginawa, Panginoon. At kapayapaan sa Jerusalem, ito pong dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sabi dito sa chapter 10, making request, if by any means now at length I might have prosperous journey. Yan. So ngayon, ang talakay natin ngayon ay ang move by passion. Yan. Sa kung ano yung, kasi kapag may passion tayo sa paglilingkod sa Panginoon, masaya maglingkod sa Panginoon. Masalo pag talagang meron tayong eagerness sa paglilingkod sa Panginoon. At the same time, yung si Apostol Pablo, kung kilala nyo, ay dati siya ay Saul dati. At siya ay pinapersecute niya yung mga Kristiyano. Yan, pinapatay niya hanggang pinarusahan siya ng Panginoon. Binulag siya ng Panginoon ng ilang oras lang. Yan, siya ay nasa kabayo. Tapos pinarusahan siya kasi nga pinapatay niya yung mga Kristiyano, mga nag-share ng salita ng Panginoon. At after that, pinarusahan siya ng Panginoon. Siya ay nabulag, parang pamandalian. Pero ang Diyos sinabihan siya na bakit niya ginagawa yung mga ganong bagay. At na-realize niya na mahalaga pala ang salita ng Panginoon. After that, nung pinagaling siya ng Panginoon, tinanggal yung, kasi hindi siya makakita eh. Talagang binulag siya ng Panginoon. At after that, naging lingkod siya ng Panginoon. Siya ay naging missionary. At hindi siya preacher, pero siya ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. I mean, preacher siya, pero hindi siya pastor. Yun yung ibig kong sabihin, na siya ay naglalakbay. At ito, si Apostol Pablo ang nagsabi nito na making request, if by my any means, now at length, I might have a prosperous journey by the will of God. So, ibig sabihin, yung ginagawa niya ay nagbe-base siya sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya sa sarili niya lang. Di ba may mga passion tayo na gustong-gusto rin gawin pero hindi kalooban ng Panginoon. Like for example, may mga hindi kalooban ng Panginoon eh. Pagsasayaw, mga yung pagsasayaw kasi iba yung iba yung dating kasi. Malaswa siya tingnan sa mga lalaki, mga babae, ganun. Kaya hindi yun kalooban ng Panginoon. Merong time dito sa Bible na merong sumasayaw, pero ang Holy Spirit yung gumagawa. Bakit? Kasi nga, sila ay naging blessed. Pero yung sayaw na yun dito sa Bible, dahil sumasayaw sila, dahil naging pagpapala ito, at walang step, walang din nila practice yung sayaw. Yan. At dito sinasabi, kasi yung will nila, ay yung parang passion nila, passion ko magsumayaw, passion ko na ganito kasi nga ang sarap sa pakiramdam, nawala yung yung nagiging masaya ako, sinasabi nila na ito ganito. Pero dito sa Bible, lang yun eh, based on pinupuri nilang Panginoon kung bakit sila napapasayaw. Hindi nila step by step na merong pinapractice nila, hindi. Ganun. Kaya may mga passion na hindi kalooban ng Panginoon. At sa lahat ng mga bagay nakita natin sa atin na yung passion natin minsan pinagpe-pray natin. Kaya dito makita natin dito yung passion ni Apostol Pablo na siya ay naging tagapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya siya
siya yung pinakamadaming napuntahan na lugar. Yan. Sabihin natin, per barangay, ganyan, or per municipal, at iba't ibang mga bansa pinuntahan niya. Hanggang siya ay napunta sa Roma, siya ay nabilanggo, pero meron planong Panginoon. Meron time na nabilanggo siya, pero nag-share pa rin siya ng Word of God. At ganun kapangyarihan yung salita ng Panginoon na kahit anong mangyari. Kasi, kapag salita kasi ng Panginoon, talagang merong mangyayari na kahit ikulong ka, ganyan, basta nagbibase ka sa Bible, sa tama, mas mapapabuti yung ating gagawin. Kasi nga, nasa kalooban ng Panginoon. Basta yung will of God kasi, kapag talagang finokus natin yun, hindi sa ating passion or dahil gusto lang natin, kapag sinunod natin yun, mas mapapabuti yung buhay natin at magiging blessing din sa iba. Kaya nga, kapag nagpe-pray, yan, passion sa pag-work or sa anumang bagay, kasi pag yung passion natin, tapos naging kalooban ng Panginoon, possible na magamit sa ministry. Yan, editing, layout, ganyan, sa music, ganyan, pwede kasing magamit sa Panginoon. Kasi, di ba, passion natin yon sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pag ginawa natin yon na may kalooban ng Panginoon, mas maganda. Kasi nga, hindi siya walang kabuluhan. Kumbaga, nagagamit natin yung passion natin, yung talent natin, kasi nga, kalooban ng Panginoon. Kaya dito, sabi dito sa last, journey by the will of God to come unto you. So, hinihintay natin yung kalooban ng Panginoon. Yan. Kaya, in God's will, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya yung future natin alam eh. In God's will, kung kalooban ng Panginoon, makukuha ko to, itong work na to. In God's will, siya yung mga pangasawa ko. In God's will, siya yung mga kasama ko. Kung kalooban ng Panginoon. At nire-remind tayo ng Panginoon na yung sundin natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi sometimes talagang pinipilit natin yung gusto natin. At doon nagkakaroon ng kasalanan. At doon nagkakaroon ng yung makakurse tayo. Tayo ay papaluin ng Panginoon. Madidisgrasya tayo. Yung buhay natin sobrang hirap kasi nga hindi kalooban ng Panginoon. Mahanap natin yung kalooban ng Panginoon kapag kasi minsan given na eh. Like for example, yung mag-asawa ka ng maaga, wala kang trabaho, tapos hindi ka na nagsisimba, inuna mo yung asawa or pag-asawa, or pupunta ka sa mga bagay like mga disco, ganyan, inuman. Hindi kalooban ng Panginoon yung ganun. Kasi yung mga ganun, mga alak, sigarilyo, sexual, dugto-dugtong na yan. After that, ma-addict ka na, tatamarin ka na magtrabaho, tapos yung mga goal mo sa buhay, mawawala na. Kasi nga, flesh kasi yung pinapakain natin, hindi yung spirit natin. Pero kapag yung spirit natin pinapakain natin, mas mapapabuti tayo. Yung passion natin, lalabas dahil nga kalooban ng Panginoon. And then sabi dito sa Acts chapter 18 verse 21, yan. Acts chapter 18 verse 21. Sabi dito, but bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem, but I will return again unto you, if God will. So, makita natin dito na meron ulit yung if God will. Kasi si Apostol Pablo ay siya ay lumabas ng ibang bansa, nag-iba siya ng lugar, at siya ay nag-share ulit ng gospel. And sabi niya dito, na but I will return again unto you. Babalik siya kung saan siya nanggaling. At sabi niya dito, if God will, and he sailed from Ephesus. So dito, nakita natin dito na kalooban pa rin ng Panginoon. Hindi yung parang ito bukas, ito yung gagawin ko, sigurado mangyayari to. Ganito. Ibig sabihin, mayabang tayo. Kasi nga parang hindi tayo nag-base sa Panginoon. Kaya nga lahat ng mga plano natin, may mga plano tayo pero kailangan pa rin natin na ipasa Diyos kung kalooban ng Panginoon. Kaya may mga prayer tayo na hindi natutupad kasi hindi kalooban ng Panginoon. May natutupad kasi kalooban ng Panginoon. At nagtataka ako na minsan yung parang
ba't ako napunta dito? Bakit ito nangyari? Kasi nga, sigurado, kalooban ng Panginoon. Pwede rin naman na nangyari kasi pinilit. Kasi actually, kaya talaga natin yung decision natin na gawin. Ito yung plano natin. Kasi yung mga, sabi ko rin, na lahat ng mga successful na tao, sila ay disiplinado. May mga goals sila sa buhay at kaya nilang kontrolin yung buhay nila na ito, gagawin ko to para maging successful ako na kahit wala silang Panginoon. Yan. Kasi nga, tao pa rin kasi tayo eh. Tayo pa rin mag-decide kung gusto mong maging mayaman. Kaya nga yung mga mayayaman, Monday to Sunday, hindi nila mapakain yung kanila, spiritual nila. Hanggang doon na lang. Pag naging mayaman na sila, anong mangyayari? Yung passion nga nila, sumikat sila, naging artista. Actually, hindi naman kalooban ng Panginoon yun eh. Kasi sisikat sila. Sila yung naitataas. At kapag naging mayaman sila, anong nang mangyayari? Wala na. Kasi yung pera, hindi naman nadadala sa heaven, hindi naman nadadala sa impyerno yun. Kapag namatay yung isang tao, wala tayong madadala kahit damit. Ganyan. Kung tayo, nabuhay tayo, nung baby tayo, wala tayong dala. Ganoon din pag namatay tayo. Kaya mas maganda pa rin talaga na kapag maglilingkod tayo ay para sa Panginoon. Bakit long-term investment siya? Kasi nga, ay meron tayong reward sa heaven. Paano tayo magkakaroon ng investment sa Panginoon? Kailangan natin na mag-share ng gospel, ng word of God. Kaya iba pa rin talaga na yung passion natin ay para sa Panginoon. Madaming mga passion, kasi naisip ko na pwede tayong, sa music, yan, yung mga unbeliever, pag nakasalumaw mo, tuturuan mo sila, tuturuan mo, tapos i-share mo sila ng gospel. Pwede rin sa basketball, madami kayong makukuha na mga young people na wala pa sa Panginoon, i-share mo sila. May mga passion na pwedeng i-connect sa Panginoon eh. Ang dami. Talagang kapag kasama natin ang Panginoon sa passion natin, mas lalo nating magkakaroon ng katuturan at hindi siya walang kabuluhan. Kaya lahat, kapag alam na natin na pinagpipray natin to, tapos nasa side tayo sa Panginoon, alangan na yung mag-work tayo, sa paggawaan ng sigarilyo, mag-apply tayo doon. Tapos pinagpipray natin na kalooban, tapos nag-apply ka pa. Given na yon na hindi kalooban kasi nga, yung sigarilyo, nakakakuan yun eh. Sinisira yung health ng tao. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Panginoon yun. Tapos, pinilit mo na kalooban. Given na yon, hindi na kalooban. At doon natin makikita na kapag nag-pray tayo, once na nangyari yon, ibig sabihin, kalooban ng Panginoon. Kaya kapag nagiging masaya ka sa ginagawa mo, tapos para sa Panginoon pa, yan, nagtrabaho ako para may pang-suporta sa church. Magta-tithes ako, mag-offering ako para may pang-suporta sa church. Ibig sabihin, kalooban ng Panginoon. May mga struggle na isipin natin, ba't andito ang hirap naman nito, ang ganito ganyan, lagi na lang ganito, napapagod ako, ganito. Pero pag para sa Panginoon, hindi siya sayang. Kaya dito, lahat ng gagawin natin, kailangan kalooban ng Panginoon. At merong time na given na hindi kalooban ng Panginoon. Pero kapag nangyari, tapos nagiging naging pagpapala sa iba, o ganito, nagiging blessing sa iba na sarap maglingkod sa Panginoon or sa pagtatrabaho, ganyan. Kasi nga, kalooban ng Panginoon. At sa akin, yung parang prayer ko pa rin na kalooban ng Panginoon lahat ng mga ginagawa ko. Kasi ang hirap pag hindi kalooban ng Panginoon eh. Kumbaga, hindi ka mayroon pa rin guilt feeling kapag ginagawa natin yung isang bagay. At doon natin malalaman kung talagang nasa side tayo sa Panginoon. Mas maganda kasi pag nasa side tayo ng Panginoon eh. Kasi mas lalong mapapaayos yung buhay natin. At hindi yung parang laging blessing lagi. Pero time na may mga pagsubok din na darating. Pero kapag yung passionate tayo sa ginagawa natin, tapos para sa Panginoon, sobrang ganda nun. Kaya, meron time na yung passion natin malilihis, passion para sa Panginoon, i-move natin kasi nga, hindi para sa atin yun. At para sa gagawin natin ay para sa Panginoon, dapat. Ganun. Kaya, nawa, yung maging passionate tayo sa ating ginagawa, nakalooban ng Panginoon. Paano magiging kalooban ng Panginoon kapag mabuti yung isang bagay
na ginagawa natin. At maramdaman naman natin yun kapag kalooban ng Panginoon. Pag hindi kalooban ng Panginoon, sigurado mayroong guilt feeling na parang naramdaman ko na pangit yung nagagawa ko. Ganyan, parang iba na siya. Ganun. Kaya, dalangin, yung prayer lang talaga yung natin, sandata natin para malaman natin yung kalooban ng Panginoon. At maghihintay tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon at unti-unti natin yun malalaman kapag nasa Panginoon tayo. Yan. So tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong pinagkaloob sa amin na blessing na nawa mahanap po namin, Panginoon, yung kalooban nyo, like yung kay Apostol Pablo, na gusto nyo pong makita yung kalooban nyo po, Panginoon. Dalangin po namin na lahat naming mga gagawin, andyan po yung guidance nyo na unti-unti po namin itong magagawa sa inyong kalooban, Panginoon. At kung sakaling mang hindi kalooban nyo, Panginoon, ito, nawa ay tanggalin nyo na po ito at huwag na po namin itong isipin, huwag na po namin itong i-push sa aming sarili na para sa amin po ito. Dalangin ko po, Panginoon, aming kasama, Ma'am Dane, na kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, good health, Panginoon, at kanyang mother na laging sumusuporta sa kanila, nawa ay iliyo po, Panginoon, sa disgrasya at kayo po yung patuloy na maging malakas, Panginoon, especially sa pananampalataya. At dalangin ko rin po, Panginoon, na mahanap ni Ma'am Dane ng kanyang kung saan niyo po siya tatawagin, kung saan po siya makapag-work ng maayos at masaya po siya, Panginoon. At we pray na kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya ng katalinuhan upang magawa niya, Panginoon, ang kanyang responsibility sa buhay, Panginoon. At dalangin ko po ng kanyang mga kapatid makapag-aral at nawa ay bigay po sila ng wisdom makapagtapos, Panginoon, at nawa ay makilala rin po kayo, Panginoon, at may takot po sa inyo. At kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-provide ng mga pangailangan po nila sa pang-araw-araw, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, Sir Dave, na kayo po yung patuloy na mag-guide sa kanyang hangarin sa buhay at mahanap niyo, Panginoon, ang kanyang passion, Panginoon. At nawa ay maging masaya po siya dito at kalooban niyo po ito sa inyo. Kalooban niyo, Panginoon, itong ibibigay niyo, Panginoon. At we pray na kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya ng, Panginoon, ng katalinuhan sa pag-edit, nawa ay makapag-innovate, makahanap siya, makapagbigay, Panginoon, ng value, Panginoon, sa pag-edit, at nawa ay gamitin niyo rin ito, Panginoon, sa inyong ministry, Panginoon. At we pray na kayo po yung patuloy sa kanya na magbigay ng provision sa pangailangan at ingat sa pagdadrive, Panginoon. Lagi po siyang ingatan, Panginoon, at nawa ay wala pong mga mangyari sa kanya at yung health niya, Panginoon, nawa ay lagi po itong mabuti, Panginoon, at ang kanyang family, nawa ay guide niyo po siya at maging sweet family relationship po kanyang family, Panginoon. Kanyang kapatid, nawa ay maging close sila, maging mas build yung relationship nila. Kanyang mga parents, Panginoon, ingatin niyo po sa pag-work, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na mas tumaas, Panginoon, ang kaalaman niya sa inyong salita, Panginoon. Dalangin ko po kami, Panginoon, si Sir Joshua, na kayo po yung patuloy na nawa ay mag-guide sa kanyang mga plano sa buhay. Nawa ay kasama niya po kayo, Panginoon, sa kanyang mga plano at nawa ay maging mas improve, Panginoon. Madaming mga idea ang kanyang mahanap sa pagtrabaho, Panginoon, sa pag-edit, at kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya ng tamang pagdesisyon sa buhay at nawa ay panindigan, mga commitment sa buhay, kayo po yung patuloy na mapanindigan niya, Panginoon, ito. At dalangin ko po kanyang parents, kanyang mother na may sakit, nawa ay maintain niyo po yung pangailangan po nila sa gamot at nawa ay gumaling na po ito, gumawa po kayo ng himala na magamot po ito, Panginoon. At kanyang parents, kanyang tatay na kayo po yung siya po yung nag-lead sa kanilang family, nawa ay tama yung leadership niya, Panginoon, at maturuan niya po ito ng maayos. At ingatan niyo rin po, Panginoon, ng kanyang mga kapatid sa pag-aaral, nawa ay kung saan man sila, ingatan niyo po at bigyan po ng sharp memory, makapagtapos sa pag-aaral at makapasa sa kanilang test, Panginoon. At nawa ay kayo po yung may taas sa kanilang buhay, sa kanilang family, Panginoon.
patuloy niyo pong i-sustain yung mga pangailangan nila sa pang-araw-araw, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po yung patuloy na maggabay sa aming gagawin, sa aming plano ngayon. Nawa ay magawa po namin at kayo po yung patuloy na magbigay sa amin ng lakas ng loob para po magawa at maging confident po kami, Panginoon, sa aming gagawin, Panginoon. At nawa ay maging kalooban niyo po ito, Panginoon. We pray na kayo po yung may taas sa aming mga achievement at kayo po yung mapuri, Panginoon. At kayo na po yung manguna sa aming mga gagawin at mga oras, Panginoon, na naditira. Ito pa aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.